Marahil isa kayo sa mga na-curious sa kwento ng babaeng to. Siya si Natalia Barebina, isang dalagang kinamumuhian noon sa Moscow, Russia. Alam niyo ba na siya ay napakatuso palang dalaga? Kaya niyang manipulahin ang lahat ng mga biktima niya. Isa-isa niya silang pinaikot sa kanyang palad para lang magtagumpay siya sa kanyang maitim na balak. Naging dahilan na nasira ang pinagsamahan ng isang pamilya. At ilang mga inosenteng buhay ang nadamay. Una ay walang sino mang nagduda sa kanya dahil na rin sa mala inosente at kaakit-akit niyang katangian. Ang nakakalungkot, isang inosente ang napagbintangan at akala ni Natalia siya ay nagtagumpay. Pero nagkakamali siya. Kalaunan ay nabunyag din ang pinakatago-tago niyang lihim. Kaya tara, samahan niyo ako muli at alamin natin ang buong katotohanan sa krimen ni Natalia Barebina. Taong 1978, sa isang maliit na village sa Moscow region, ay may isang ginang na nagngangalang Valentina Krotova ang hinahanap ang 7 taong gulang niyang anak na si Jenna. Matapos magpaalam ang bata sa kanya na makikipaglaro lang sa ibang mga bata sa kapitbahayan. Kaso hindi pa rin niya natagpuan ang kanyang anak. Hanggang nabalitaan na lang niya mula sa mga kalaro ng bata na nagtungo pala si Jenna doon sa bahay ng matanda nilang kapitbahay na si Zinaida Sovorova. Si Aling Zinaida ay lapitin naman ng mga bata sa kapitbahayan. Kaya hindi na nagtaka pa si Valentina kung bakit pinuntahan ito ng anak niya. Kaya agad na siyang dumiretso sa bahay nila Aling Zinaida. Ngunit nagtaka na lang siya kung bakit napakatahimik lang ng bahay. Kaya nilibot na lang niya ang labas ng bahay hanggang sa napunta siya sa greenhouse ng Sovorov family. At nagulat na lang si Valentina nang matagpuan niya dito si Aling Zinaida na nakabulagta na at may tumutulo ng go sa kanyang ulo. Nakumpirma ni Valentina na wala ng buhay ang ginang. Kaya agad na siyang tumawag ng mga pulis. During naman sa initial investigation, ay unang pinaniwalaan ng mga pulis na naaksidente lamang si Zinaida habang siya ay nagtatanim sa greenhouse. Natisod siya at aksidenteng tumama ang kanyang lo sa may bato. Ngunit kalaunan, noong pinag-aralan na nila ng mabuti ang eksena, ay sa kanila napagtanto na hindi ito isang ordinaryong aksidente. Konklusyon ng forensic experts na isang planadong krimen ang nangyari kay Aling Zinaida. Sinet up ng kung sino mang salarin ang crime scene at ito ay pinalabas na isang aksidente. Maliban sa initial findings, ay natagpuan din nila sa ground ang mga footprints na pagmamayari ng isang bata at nakakasiguro sila na malamang bakas ito ng batang si Jenna, ang hinahanap na anak ni Valentina Krotova. Ang malaking katanungan ng mga officers ay kung nasaan na kaya ang bata. Isa din sa pinagdudahan nila na maaring nasaksihan ng batang si Jenna ang krimen na nangyari kay Zinaida at maari din na ang bata ay dinispatsa na ng salarin. Ang nakakalungkot ay tama nga ang hinala ng mga officers. Ang batang si Jenna Krotov ay natagpuan na lang malapit sa isang railway station na wala ng buhay at nakasilid sa isang tourist backpack. Dinispatsa pala ang bata dahil ito lang ang kaisa-isang saksi sa krimen kay Zinaida Sovorova. Sa patuloy na investigasyon ay inalam na rin ng mga officers kung ano ang background at kung sino-sino ang mga miyembro sa Sovorov family na pamilya ng biktimang si Zinaida. Ang Sovorov family ay isa palang malaking pamilya. Ang head ay si Konstantin Sovorov, asawa ng biktimang si Zinaida. Si Konstantin ay isa namang talented artist at madalas abala sa kanyang workshop. Ang household nila ay binubuo naman ng 3 henerasyon. Una ay si Konstantin at Zinaida. Sunod ay ang babae nilang anak na si Victoria Sovorova at ang asawa nitong si Vyacheslav Komarin. At ang huli ay ang apo na si Alexei. Anak ito ni Victoria sa unang asawa. Bali stepfather ni Alexei si Komarin. Kasama din ni Alexei sa bahay ang asawa niya na si Anna. Dahil madalas abala sa trabaho si Konstantin, kaya si Aling Zinaida
ang namumuno sa kanilang household. At may striktong batas din siya na ipinapasunod sa kanyang pamilya. Una ay payapa pa sana silang lahat at wala pang sumasalungat sa otoridad ni Zenaida sa household. Subalit kalaunan, ito ay nagbago. Ang manugang na si Vyacheslav Komarin ay matigasin ang ulo at may mga araw na nakikipagtalo ito kay Aling Zenaida. Ayaw nitong sumunod sa ginang dahil hindi gusto ni Komarin ang pagiging dominante ng biyenan niyang babae. Isa na rin sa rason ng tensyon ng pamilya nila ay dahil hindi din pala nagustuhan ni Aling Zenaida ang family background ni Komarin. Dahil nagmula lang kasi ang lalaking to sa isang simple working class family. At si Zenaida naman ay harap-harapan pala niyang tinatamay si Komarin dahil nga hindi ito ka-level ng pamilya nila. Tinanggap lang pala ng Sovorov family si Komarin dahil pinakasalan pa rin ito ang anak na mag-asawa na si Victoria kahit ito'y may anak na sa unang asawa. Ayon na rin sa report, isang araw pala bago ang sinapit ni Zenaida ay muli palang nag-alitan ang ginang at si Komarin. Ito'y matapos tumanggi ang lalaking to sa utos ni Zenaida na linisin ang greenhouse nila. Kaya sa galit ng ginang ay nagbanta siya na palalayasin si Komarin. At kinabukasan nga ay natagpuan na lang si Zenaida na wala ng buhay. Kaya obviously ay si Komarin ang naging pangunahing suspect. Duda ng detective na maaring nagawa niya ito dahil hindi na nito nakayanan pa ang pakikitungo sa kanya ng kanyang biyenan. Ongoing pa rin ang investigasyon, pero may panibago na namang twist sa kaso. Ayon sa report ay wala pala sa bahay si Komarin nung nangyari ang sinapit ni Zenaida. Nasa clinic daw ang lalaking to nung oras na yon at sumailalim sa physiotherapy at nagbigay na rin ng medical documents ang doktor na nagsagawa ng procedure. Dahil dito, ni-remove na sa suspect list si Komarin. Kaya ang atensyon sa investigasyon ay bumaling sa ibang miyembro ng Sovorov family. Ang nakakalungkot, isang inosente naman ang mapagbintangan. Sa kanilang pamilya ay si Alexei lang na apo ng biktima ang walang matibay na alibay. Naging person of interest Alexei dahil na lamang hindi din pala gusto ng kanyang lola ang asawa niyang si Anna. Sa kabila ng akusasyon kay Alexei, ay pinanindigan pa rin niya na inosente siya sa sinapit ng kanyang lola. Pero sa huli ay hindi pa rin niya nakumbinsi ang lahat. Ito ay dahil hindi rin kasi siya nakapag-provide ng mga documents na makapagpatunay na siya ay wala sa bahay nila noong oras ng krimen. Kaya si Alexei ay temporaryo nang ibinilanggo sa detention center. Ngunit ilang araw ang lumipas ay may panibago na namang insidente na mas lalong nagpahirap sa investigasyon. Sa embankment ng ilog ay natagpuan na lang na wala ng buhay si Vyacheslav Komarin, ang manugang ng biktima na unang pinagdudahan sa krimen. Kaso, hindi nila ito nakitaan ng masugat, kaya isinailalim na nila ito sa autopsy. Ngunit may nakuha din sila na sulat na nasa bulsa ng jacket nito. At nagulat na lang ang lahat nang malaman nila kung ano ang nilalaman ng sulat. Ito ay confession letter ni Komarin Vyacheslav. Nakasulat dito na inosente talaga si Alexei na kanyang stepson. Ang nag-iisa daw sa larin ay walang iba kundi siya, si Komarin Vyacheslav, ang responsable sa sinapit ni Zenaida. Ginawa daw niya ang krimen dahil hindi na niya natiis pa ang pakikitungo sa kanya ng biyenan. At nagkataon daw na noong ginawa na niya ang krimen ay nasaksihan ito ng batang si Jenna. Kaya wala na siyang choice pa, kundi pinatahimik na lang din niya ang bata. Kaya nagulat na lang ang lahat sa confession na ito ni Komarin. Ayon na rin sa autopsy result, ay tinapos pala mismo ni Komarin ang kanyang sarili. Nakitaan ang kanyang sistema ng maraming dosage ng isang uri ng powerful na gamot. Pero kung matatandaan nyo, ay unang dininay noon ni Vyacheslav ang alegasyon laban sa kanya. At nag-provide pa nga siya ng alibay na nasa clinic daw siya noong oras na yon at sumailalim sa physiotherapy procedure. At nagbigay pa nga noon ang doktor ng medical documents para patunayan ang alibay ni Vyacheslav.
Kaya isa lang ang ibig sabihin nito, naghihinala ang detective na maaring may kinalaman ang doktor sa krimen ni Vyacheslav dahil tumulong pa ito na pikein ang medical documents. Bago nila imbestigahan ang doktor, ay pumunta muna sila sa detention center para pakawalan na sana si Alexei. Kaso, noong pinuntahan na nila ito, ay nabutan na lang nila sa loob ng selda na wala ng buhay si Alexei. Winakasan din pala nito mismo ang kanyang sarili. Duda naman ng detective na maaaring na-depress si Alexei dahil siya ang pinagbintangan sa sinapit ng kanyang lola at wala ni isang mga kamag-anak niya ang naniwala sa kanya. Pagkatapos ay agad nang nagtungo ang detective sa doktor na tumulong noon kay Komarin na pikein ang medical documents. Ang doktor ay walang iba kundi si Natalia Baribina. During sa interrogation ay sinabi ng babaeng to na nakiusap lang daw sa kanya si Komarin na pikein ang medical documents. Pero wala daw siya kinalaman sa krimen. Ngunit ito ay kasinungalingan lamang niya para hindi mabisto ang kanyang plano. Dahil sa pamimeke ni Natalia ng medical documents, kaya siya ay tinanggal na rin sa kanyang posisyon. Pero sa pagkakataong to, ay wala pang kaalam-alam ang lahat kung ano talaga ang tunay na koneksyon niya sa Sovorov family. Akala rin ni Natalia ay nagtagumpay na siya sa kanyang plano. Matatawag na sana itong case closed. Kaso, ang detective ay hindi pa rin kontento sa kinalabasan ng investigasyon. Kaya muli itong bumalik sa Sovorov family residence para obserbahan kung ano na ang kalagayan ng pamilya. Duda rin kasi ng detective na may hindi pa siya nalalaman. At sa mismong araw na to ay sa kanya na-connect ang mga clues. Habang nag-observe siya sa bahay, ay sa kanya nakita sa kalayuan ang doktor na si Natalia Baribina na basta-basta na lang pumasok sa bahay na para bang nakatira na siya dito at may otoridad sa household. Dahil sa pagdududa ng detective, kaya agad na siyang nag-obtain ng search warrant para sa dormitory ni Natalia. At kalaunan nga ay natagpuan na lang nila dito ang isang notebook na naglalaman ng detalyadong deskripsyon tungkol sa bawat miyembro ng Sovorov family. At isinulat pa dito ni Natalia ang mga habit at mga aktibidad ng bawat miyembro na para bang matagal na niyang minamanmanan ang lahat. Dahil dito, muling isinailalim ng detective sa interrogation si Natalia Baribina. At kalaunan nga, ay umamin ang babaeng to sa koneksyon niya sa krimen kay Zinaida at kung paano nagsimula ang kanyang plano sa Sovorov family. Ayon na rin kay Natalia, ay nagmula pala siya sa isang mahirap at magulong pamilya. Kaya noon na niya pinangarap na tumira sa isang malaking bahay at mamuhay ng marangya. At noong naglaya siya sa kanila, ay nagsikap naman siyang makapag-aral sa Moscow Medical School. Ngunit pinangarap pa rin niya na makaahon sa hirap balang araw. Noong nakapagtapos naman siya sa medical school, ay nagtrabaho agad siya sa Moscow Region Clinic. Ngunit hindi pa rin sapat para sa kanya ang kanyang kinikita. At isang araw nga ay naging pasyente niya sa kanyang treatment room ang matandang si Konstantin Sovorov. At kalaunan ay naging magkaibigan na sila ng matanda noong nagpabalik-balik na ito para sa kanyang treatment procedure. Hanggang nalaman na lang ni Natalia na maayos pala ang katayuan sa buhay ng pamilyang Sovorov, which is labis niyang kinainggitan. At simula nito, ay isa-isa na lang daw niyang isinulat sa kanyang notebook ang lahat-lahat tungkol sa Sovorov family. At nalaman din niya ang pagiging dominante ni Aling Zinaida sa pamilyang to. Hanggang sa naisip na lang daw ni Natalia na kailangan na niyang idispatsa si Zinaida. At kung magiging posible ito, ay magkakaroon pa siya ng pagkakataon na magiging bagong asawa ni Konstantin at maging head sa malaki nilang bahay, which is matagal na niyang pinapangarap noon. Ayon na rin kay Natalia, ay ayaw din niyang marumihan ang kanyang kamay para sa kanyang plano. Kaya kinaibigan niya noon si Vyacheslav Komarin, ang manugang ng mga Sovorov. Nakipagrelasyon din si Natalia sa lalaking to para mamanipula niya at magamit sa kanyang plano. Pero una, ay nahirapan daw siya na pasunurin sa kanya si Komarin.
At umabot pa ng 1 taon ang ginawa niyang psychological manipulation bago niya ito napapayag sa kanyang plano. At yun nga, pumayag na si Comarin na idispatsa si Zenaida. Ito ay bunga na rin ng galit at pagkadisgusto niya sa kanyang biyenan. Pero matapos na lang daw ng krimen ni Comarin, ay labis na lang daw itong nakonsensya sa ginawa kay Zenaida at maging sa batang saksi. Nakonsensya din ang lalaking to na napagbintangan at nakulong si Alexei na kanyang stepson. Ayon pa ni Natalia ay nagpanik umano si Comarin at napagdesisyonan nitong sumuko na lang sa mga pulis. Pero tutol si Natalia dahil ayaw niyang mabisto na siya ang utak sa krimen. Kaya isang araw noon ay nakipagkita siya kay Comarin doon sa embankment ng ilog at nagpanggap siya na nag-aalala. At pagkatapos ay binigyan niya ang lalaking to ng gamot at sinabing pampakalma lang daw ito para hindi na magpanik. Yun pala, ibang gamot ang ibinigay ni Natalia kay Comarin. Isa itong uri ng powerful na gamot at sinadya din niya na ma-overdose ang lalaking to. At kinabukasan ay natagpuan na lang ang katawan nito sa embankment ng ilog. Nagkataon nang iniwang confession letter ni Comarin ay hindi ibinunyag si Natalia na utak sa krimen. Pero yun nga, huli na ang confession letter ni Comarin at winakasanan ni Alexei ang kanyang buhay sa kulungan. At noong hindi pa daw nabisto si Natalia, ay sunod naman niyang kinumbinsi ang matandang si Konstantin Sovorov. Inakit niya ang matanda para gawin na siya nitong mestres. At minanipula din niya ang isipan nito na palayasin na ang ibang miyembro ng pamilya na si Victoria Sovorov at ang byuda ni Alexei na si Anna. Para siya lang ang mag-isang mamahala sa Sovorov household. Akala ni Natalia ay nagtagumpay siya sa kanyang plano, kaso hindi siya nakalusot sa mga mata ng detective. Matapos ang confession niya ay hindi halos makapaniwala ang lahat na ang mala-inosenteng doktor ay isa palang manipulator na hangad lang ang pansariling interes. Later sa kanyang trial ay napatunayan naman siya na guilty, pero sinentensyahan lang siya ng 12 years in prison. Walang masamang mangarap, pero kung ito ay magiging labis na, ay hindi na natin namamalayan na unti-unti na tayong nakakaisip na kasalanan. At ito ang nangyari kay Natalia Baribina. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Maria Luz Tiniso from Quezon City, Esperanza Bierman from Los Angeles, California, Mary Ann Nunag, Christina May, Bilog Maldita, Aubrey James, Kathkas G, Amalia Canamaro, V. World Cyprus, Rinanti Guarin, Lady Isa, Ray Vargas, Rina Somida, Liza the Explorer from Netherlands, L. Assest, Nylan J. Sigotu, Jaysa Mejia, Mariza Cabellon, Carol Masadao, Mia Raimundo, Almirasi, Your Majesty Blessed by God, Blanca Dairo Jessamine from Hong Kong, at Blanca Family from Kameling